Hi guys, andito tayo ngayon para sa 6th episode ng The Red Door Podcast PH. Ayun, buti naman nasundan natin agad kasi last time, ang dami nag-comment dun sa last episode namin na sana masundan agad since yung mga nakaraan medyo may mga putol naman kasi nabibisi tayo. Mukhang nag-enjoy sila last time dun sa ano natin sa episode 5. Naghalo siguro yung enjoy tas na-miss na nila yung yung content. Kaya ang dami nag-request doon na sabi, sana po masundan agad. Well, eto, wag na kayo mag-alala kasi nasundan na namin agad. Tapos, ayusin ko lang to ng konti para marinig nyo si Tito James. Ayan. So ngayon, continuation pa rin to ng usual na sinishare namin ng mga kwento. So, halo to ng urban legends, ng mga internet scary stories at meron pa ba? Oo, tapos mamaya, abangan nyo to kasi magbabasa kami ng mga submitted stories. Since dun sa mga previous namin na episode, nabanggit namin na pwede kayong mag-submit sa amin ng stories and then isasama namin dito sa podcast namin. Kanina, pumili kami ng dalawa. Tig-dalawang stories tayo dito, di ba? Abangan nyo yan kasi baka yung story nyo yung ma-feature. Ayan. May napili na rin akong dalawa. So, thank you dun sa mga nag-submit ng stories nila sa email. Tapos, ayun, since nasabi mo pala kanina na maraming nag-aabang. Oo. Shoutout pala kay Reka. Kasi siya yung laging nagre-remind sa amin na ang tagal na namin walang upload. Oo, parang siya yung laging excited no? Oo. Doon siya lagi nagre-remind doon sa Facebook group namin kasi sa mga bago lang namin na listeners, meron kami ditong Facebook group kung saan pwede kayong mag-submit ng stories nyo. Ito, papakita namin sa inyo para just in case na interested kayo. Ayan, makikita nyo. Pangalan is Horror Stories and Urban Legends PH. Ayun. May mga nag-share din ng kwento doon. So kung meron din kayong mga kwento na gusto nyo i-share nyo lang din doon. Pero mas maganda kung gusto nyo i-share namin yung stories nyo sa mga episodes namin, send nyo sa email address namin. Ito yung email address. Ayan, nakikita nyo dyan. midnighttitos@gmail.com. And ayun na nga, siguro hindi na natin umpisahan yung mga na-research natin na story. Okay, so mauna ka ba? Oo, mauna na ako. Okay, kasi usually yung sa mga previous episodes, ang sinishare ko na story is galing sa Reddit. Diba? This time, iba naman, galing naman to sa Twitter. Or X na ngayon. Okay? Pero Twitter, kasi matagal na tong story na to. Ano pa to? 2017 pa to nung nag-viral itong Twitter thread na to. Sa sobrang pagka-viral niya, Paps, actually, magkakaroon siya ng movie ngayon. Teka, parang may idea na ako kung ano yan. Oo, pero sige, tuloy mo. Alam ko medyo familiar ka dito sa story na to kasi nag-viral talaga to. So ang story na to is, ang title ng story is Dear David. Naalala mo? Naalala mo yan? Dear David. Tapos yung... Di ba magkaka-movie nga yan? Oo. Same title, Dear David din. Tapos ang magpo-produce is same producer sa Saw, Lionsgate. Sila yung magpo-produce ng yan. Pero feeling ko may mga iniba na konti May mga iniba na konti. Siguro ginawang lang, parang akma para sa isang movie. Pero maganda yung story nito, nakakatakot. So umpisan ko na. Tungkol saan ba yan? Sige. Medyo hindi ko na siya maikukwento sa inyo ng detail kasi sobrang haba ng thread, Pops. Umabot ata ng halos lagpas pa nga ata isang taon tumagal yung thread Kailan to? Kailan? 2017. So matagal na, 6 years ago. Alam mo naman ang Twitter, 'di ba? Parang limited lang ata yung doon yung characters. Characters. So magiging thread talaga siya. Oo, dadami. Tsaka ang daming tao na nag-abang dito. So nag-umpisa ito sa ano bang tawag sa post doon? Sa tweet ni Adam Adam Ellis. Adam Ellis. Okay, so Adam Ellis. Inumpisahan niya yung tweet niya sa kwento niya na sa apartment niya daw one time na naginip siya na may isang bata na gustong na may nagpakita daw na bata sa panaginip niya. And yung bata daw na ito, gusto siyang saktan. Paano saktan? Parang gusto siyang patayin, parang gano'n. Tapos, natandaan niya na maigi yung itsura ng bata. Kahit sa panaginip niya lang nakita kasi may something dun sa bata, Paps. Meron kasi dun sa kwarto niya kasi, sa room niya dun sa apartment, meron dun parang green na rocking chair. Dun niya nakita yung bata na nakaupo. Tapos ang parang pinaka trademark ng bata is nakita niyo yung bata, parang UP yung ulo niya, Paps. Nakalubog. Oo, nakalubog. Doon sa first tweet niya, pinakita niya yung parang pinaka-itsura. Ayan yung parang pinaka-itsura. Kung makikita niyo dyan, ayan, bata. Bata na may UP yung ulo. And para sa mga listeners natin sa Spotify, imagine niyo na lang yung Barbie doll na nayupe yung ulo. Parang gano'n. Nakalubog yung isang side ng ulo. Half ng ulo. Tapos, akala niya, yung nangyari na yun is bangungot lang. Pero, nagtuloy-tuloy pa rin pala yung mga yung mga unexplainable na
pangyayari dun sa loob ng apartment niya. Mm. So, since parang series of of tweets, parang nakwento niya one night, napansin niya na yung mga pusa niya, may mga alaga kasi siyang pusa doon sa apartment niya eh. Aligaga yung pusa niya. Parang may certain time, parang 12 AM ata na madaling araw, na nakikita niya yung mga pusa niya na nakaabang lang doon sa pinto ng apartment niya. Parang may nakikita. 'Di ba? Kasi ang sabi daw nila, 'di ba, usually ang mga alaga daw natin na hayop is nakakita daw yan ng mga supernatural. Nakikita niya yung mga pusa niya. Laging ganoon, parang may sinisilip sila. Tapos siya naku-curious na, ano ba nakikita nito? May nakikita rin ba to sa labas ng mga pusa rin? Kasi usually, 'di ba, ganoon? Sinusubukan niya sumilip sa anong tawag doon? Sa may sa parang pinhole. Oo. Parang gano'n. Wala naman siya nakikita sa may kabila. Pero hindi niya to inire-relate dun sa napanaginipan niya nga. Okay. Oo. Kala niya separate na incidents yun. Okay. Tapos isang gabi, meron na naman, nanaginip na naman siya, Paps. This time, nanaginip siya ng isang batang babae. Tung batang babae na to, pinakilala sa kanya yung batang nakita niya na yupi yung ulo. Nakita niya yung bata na yupi yung ulo ulit. Okay. Sinabi sa kanya na, ang pangalan daw ng bata na to is Dear David. Dear? Oo, as in parang Dear David. Kung gusto mo siyang tawagin, kailangan mo siyang tawagin as Dear David. Parang ganon. Tapos sinabi niya, may rules kung gusto mong kausapin si Dear David. Pwede mo lang siyang tanungin ng 2 beses. Okay. Hindi mo siya pwedeng tanungin ng 3 beses. So gumising na naman siya. Naalala niya yung panaginip na yun. Na may nakita siyang batang babae, pinakilala nga yung bata na yupi yung ulo. Sinabi na si Dear David. Isang gabi, nanaginip na naman siya, Paps. Pero this time, ang nakita niya, tawagin na lang nating David, yung bata na yupi yung ulo. Tinanong niya na parang unang niyang tanong is parang, ang pagkakatanda ko, tinanong niya kung saan ka nakatira. Sabi niya, dito sa may apartment na to. Sinabi naman. Sunod niyang tinanong, anong nangyari sa ulo mo? Sabi niya, nabagsakan daw ng bookshelves. Nawala sa isip niya, Paps, tinanong niya, sinong may gawa niyan sa'yo? Ginanon niya. Nakalimutan Pangatlo niya. na. Pangatlo na. Nakalimutan niya. Tapos, nakita niya daw tong David na to. Hindi sumagot yung David. Parang tumingin lang sa kanya na masama. Tapos, ayun, after nun, nagising na siya. Di nagtataka na siya na nahihiwagaan na siya dun sa nangyayari sa kanya na bakit lagi nagpapakita tong David sa panaginip niya. Tapos parang kasi doon nakatira eh. Sinabi. Tapos parang may mga nagsuggest sa kanya na tao na siguro maganda bumili ka ng camera tapos subukan mong magpicture diyan sa bahay mo. Ginawa niya, bumili siya ng Polaroid Instax. Parang ganun eh. Ginamit niya. Nagte-take siya ng mga pictures dun sa loob ng apartment niya. Pero nagtataka siya na every time na nagte-take siya ng picture dun sa may bandang pinto, kung saan tumitingin yung mga pusa. Naalala mo yun? Pitch black lang yung pinapakita ng camera? Ng picture. Sinubukan niya, sabi niya, baka natakpan ko ng daliri ko, yung lens. Sinubukan niya pumicture ng nakatakip yung lens. Iba yung output. Iba nga. Kapag tinakpan mo, parang medyo may puti ng konti. Tapos, Paps, sinubukan niyang, syempre, sa Twitter to, 'di ba? In-upload niya sa Twitter. Tapos ang dami ng mga tao noon na naka-follow dun sa trend. Sinubukan ng mga tao na taasan yung brightness, tapos may nakita silang parang figure ng tao. Lagi dun sa pinto. Kung saan niya pinipicturean, tapos yung pitch black na picture, pag tinaasan mo yung brightness, parang may hooded figure. Tapos hindi pa doon natapos yung mga weird na nangyari. Sobrang haba kasi nung thread na may nangyari pa sa kanya na napanaginipan niya ulit itong si David na hinihila siya, Paps. Hinihila siya. Sa kamay? Oo, sa kamay hinihila siya. Okay. Sinama siya sa parang isang warehouse na abandonado. Tapos siya, nag-iisip siya na hindi niya maintindihan kung ano bang gustong iparating sa akin na message nitong David na to. Ay, ano bang gustong message na iparating sa akin itong ni David? Bakit niya ako hinihila di sa warehouse? Tapos ang weird nito, Paps, di ba kinabukasan na, nangyari na. So usual siya, may pinupuntahan siyang lugar. Nakita niya, Paps, yung warehouse na yun. Malapit lang sa kanila? Okay. Hindi niya matandaan kung ano yun, yung warehouse na yun. Pero parang ang pagkakatanda niya, dati siyang parang isang mini grocery. Siya na curious kung bakit nagsarado na to, tsaka ba't hindi siya familiar dito.
sinubukan niya sumilip sa loob, Paps. Mm. Tapos alam mo ba kung ano yung nakita niya doon sa loob pag silip niya? Ano? May nakita rin siya doon na green na upuan. Nakaparehas lang kung saan niya nakita si David. Si David. For the first time. Ah. Tapos, inaano niya yung sinishare niya araw-araw yung, hindi naman araw-araw, may mga sinishare lang siya ng mga araw kung saan nakaka-experience siya, nakakaiba sa Twitter. Ang dami mga tao na nagsasabi na ano na, gawin mo yung ganito, gawin mo yung ganito. Kasi, ang dami sa kanya nagbigay ng tips na ano, magpaano ka, mag-cleansing ka dyan sa bahay. Maglagay ka ng ano yung salt, yung parang Oo. doon sa pinto, ganun, madaming ginagawa sa kanya. Siguro masasabi kong pinaka nakakatakot na pangyayari sa kanya is napanaginipan niya ulit si David. Hinihila yung kamay niya. Tapos pagising niya kinabukasan, Pops. May ano siya, may ano talaga, may mark. Oo. May mark talaga na parang may humila sa kanya. Oo. Pero, di ba alam ko may part dyan na ano eh. Hindi, sige, tuloy mo. Hindi ko alam kung andun ka na eh. Yung pina-install siya ng ano. Ay hindi, bago pa yon merong isa pang nakakatakot na nangyayari. Di tuloy-tuloy pa rin yung ano niya, nakikita niya lagi si David. One time, same scenario, napanaginipan niya ulit si David. Pero hindi na siya hinahawakan. Ano? Napanaginipan niya si David na nandun sa paanan ng kama niya. Nananaginip lang siya, nakikita niya si David. Ngayon, dun sa panaginip niya, Paps, ang ginawa niya, parang dinampot niya yung cellphone niya. Tapos pinipicturean niya si David. Ganon sa panaginip niya. Hanggang naputol yung panaginip niya, gumising siya. Alam mo kung ano yung naisip niya? Ano? Sabi niya, i-check ko kaya yung cellphone ko. Oo. Kasi iniisip niya na baka nagawa niya rin yun sa totoo. Tapos eto na yung nakakakilabot na part, Pops. Pagdampot niya ng cellphone niya, sinubukan niya i-check yung gallery. Ang dami niya nakuhanan ng mga pictures. Ewan ko kung makikita niyo dyan Ayan. Makikita niyo ba yan? Kita ba dyan? Hindi. Kung hindi man, ipopost ko. I-post na lang. Picture. Ayan, Pops, nakikita mo? Oo, may na. Ayun, Oo nga, no? Di ba? May mga tao sa Twitter na tinaasan yung brightness para makita na maigi. Makikita niyo talaga yung tsura ng bata na may UP yung ulo. Same kung paano yung in-illustrate sa umpisa. Ayun, Nakikita. Mas lumapit pa. Oo, yun Di ba? Kung nakita mo, kitang-kita yung dent sa ulo. Tapos yung parang pinaka, dito, isa pang creepy na pangyayari. Bumili ulit siya ng camera. Bumili siya ng camera, yung parang pet cam. Pero parang every 60 seconds or every 15 seconds, nag-i-screenshot siya, nag-i-image capture. Okay. Nag-i-image capture. Akala ko yung kapag may gumalaw. Oo, parang may motion sensor. Pero iba to, parang may oras na nakaset. Every 60 seconds, siya image capture. Hindi ba naglagay siya? Nung gabi na napanaginipan niya ulit. Teka, saan niya nilagay yun? Sa kwarto niya. Nilagay niya sa kwarto niya. Parang kumbaga, tas ang makukuhanan, makikita yung kama niya. Na makikita siya natulog. Nung gabi na napanaginipan niya ulit si David, chinek niya kinabukasan yung nakuhanan ng mga images ng camera. First image, nakita niya ulit si David. Nasaan? Nakaupo dun sa may upuan. Tapos nakatingin sa taas. Sa taas? Natakot na siya kasi kitang-kita niya si David. Next picture, nakita niya, wala na si David. Wala na si David sa pwesto. Third picture, pagtingin niya, nakita niya si David, nakatayo na mismo sa niya, Paps. Di ba nakahiga siya? Nakatayo talaga si David na ganyan, tapos tinitingnan siya pababa. Diba? Sobrang nakatakot. Siya sa sarili niya, takot na siya sobra, pero naku-curious siya kung ano pa yung ibang nakuhanan. Next picture, pagtingin niya sa picture, nakita niya si David, nakatingin sa camera. Parang ganyan. Nakita siguro yung camera. Yung last picture, yun yung pinaka nakakatakot, papakita namin sa inyo. Ang nakuhanan is parang picture, parang, di ba ito yung picture, parang nahagip. Nahagip yung portion nung noo ni David. Makikita mo na yung parang bata na, parang bata, napapanot na. Wala, ayan, makikita nyo dyan. Ayan, papakita namin sa'yo. Sobrang nakakatakot kasi di ba may ganun. Tapos maraming mga tao na nagko-comment doon sa thread na yon, sinasabi nila na kung sino ba daw tong David na to, na parang baka baka victim siya ng pang-aabuso. Tapos ayun, eventually hindi matahimik yung parang kaluluwa kung niya. papanoorin mo yung trailer ng Dear David na film, parang yun yung in-explore nila na feeling ko baka binigyan nila ng story. Parang tingin ko nga iba din yung kwento, hindi siya nahulugan ng
libro Kasi based dun sa tweet, parang nabagsakan siya ng bookshelves. Pero parang sa trailer, may pinakitang part na Pinalo parang siya pinalo, diba? Meron pa ngang dito meron pa ngang isang part dito sa tweets niya na may nung nakausap niya yung parang pinaka-landlord nung tinitira niyang apartment. Lumipat siya parang pagkakalala ko lumipat siya pa sa second floor. Meron siya natuklasang parang attic. Nung sinubukan nilang buksan, may nakuha silang sapatos pops na black leather shoes na pangbata. Sobrang nakakatakot talaga. Grabe. Tumagal na halos isang taon yung pag-tweet niya pops Hanggang ngayon ba? Hindi na. Wala Yun na. nga, parang last niya na tweet dun sa thread na yun, sabi niya magbibigay pa siya ng ibang updates kung meron mang mangyari. Pero parang eventually namatay yung namatay yung thread. Ngayon, ikaw, ano sa tingin mo? Alam ko nabasa mo rin yung thread na yan. Totoo kaya tong story na to or ano lang? Sa akin, personally parang tingin ko pwedeng totoo, pwedeng hati ako kasi hindi ko naman siya nasubaybayan tas nag-research pa ako. Kasi I'm not sure, BuzzFeed writer to, no? Oo. Yung naka-experience Oo. niya. So parang ako, nung pinanood ko yung trailer, hindi ko na alam kung ano yung facts galing sa trailer, kung ano yung facts galing dun sa Twitter talaga. Pero kasi, yung kung ano yung nabubuo sa utak ko ngayon, iniisip ko na may part kasi doon na parang BuzzFeed writer siya na parang wala na siyang malabas na content. So parang ginawa niya yung content na yun para magkaroon ng buzz ulit. Oo. Siguro Yung feed niya. Grabe Kaya pala BuzzFeed Siguro feeling ko siya, nag-experiment lang siya. Sinubukan niya lang mag-post ng ganito. Tapos since kinagat ng tao, tinuloy-tuloy niya yung Pero alam mo, kahit peke, sino bang hindi matatakot sa photo na yun? Ayun yung sinasabi kong last na picture, na nakuha ng camera. Tingnan mo, kita mo yung tenga, yung ulo, yung parang baby hair na kapapalot-palot na. Nakakatakot di ba? Yun nga Pero hindi natin masasabi kung totoo o hindi. Siguro maganda panoorin natin yung movie. Oo. Yung Dear David. Ipapalabas sa October 13 ata. October 13. Siguro baka iba yung date niya dito. Pero by October papalabas yung Dear David. So BuzzFeed Studios baka naman. Lionsgate Hindi, wala So yun, grabe, nauso din yung mga ganyan May alam ka pa ba na parang kwento na post lang tapos ginawang thread kasi nanghingi ng update. Madami yung mga ganyan dati ang alam ko lang, mga creepypasta or mga urban legends na inilalaban as short horror film contest. Kasi yung alam mo yung yung napagkwentuhan natin na yung dumidila yung aso. Nakita ko na short horror film nun, inilaban sa 'di ba parang taon-taon merong horror pa-contest lagi ng 'di ba? Katulad nun, may short horror dati na nanalo ng maraming awards, yung Lights Out. Tapos ginawang pelikula, 'di ba? Tapos may cameo pa dun yung bidang artista. Nandun ba siya? Oo, sa first part, cameo lang. Tapos okay. Ay, nasabi mo bakla kanina, 'di ba? Tungkol dun sa tinanong nila yung landlord na kasi yung next na kwento ko tungkol to sa isang hindi landlord pero landlady naman. Okay. So ganyan ang gusto mo. Yeah. Connecta. Dugtungan. Oo. Sige. So bahala ka na kung may mahanap ka na way kung paano madudugtong yung next ko na kwento. Pero hindi. Sige. Challenge siya. Ito, hindi kami nag-usap nito Yung kwento kasi nito, tungkol to sa isang teenager na lalaki na naghanap siya ng boarding house. Kakalipat niya lang sa London noong time na yun. Hindi siya modern times Para medyo luma-luma, pero hindi rin sobrang luma na para mga siguro mga 1980s, 1990s. Hindi naman tipong mga panahon pa ni Jack the Ripper. Hindi pa. Napag-usapan naman natin siguro sa next time. Pero yun nga, yung kwento nito is tungkol sa isang teenager na nag-migrate papuntang London. Tapos, may plano kasi siyang mag-artista So, ayun. Pero nag-uumpisa pa lang siya. So, wala pa siyang budget masyado. So, alam mo yun, yung parang started from the bottom pa lang talaga. Okay, as in talaga Wala pa siya sa here. So, ayun. Naghahanap siya ng mapagstayan na apartment. May mga nakita siya na, alam mo yun, kasi di ba sa London uso yung isang diretso, pare-pare itsura ng bahay. Parang sa Baker Street. Oo, parang ganon. So yun, naglalakad siya, tapos may nakita siya isang bahay na
hindi niya rin ma-explain kung bakit parang nakuha yung attention niya ng bahay na yun. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya na may fireplace. Tapos nakita niya na may natutulog na aso. Yung parang naka-roll yung na aso, ganun. Natutulog. Tapos pagtingin niya sa pinto, nakalagay na parang may vacancy pa. Okay. So yun, kumatok siya. Pagbukas ng pinto, may babae na lumabas. Medyo malaking babae siya Tapos tinanong niya, hello po, mag-i-inquire po sana ako kasi naghahanap ako ng matutuluyan. So yun, sabi ng babae, ay nako, tamang-tama yung timing mo, iho. Sige, pasok ka muna. Tapos yung pumasok siya, nilid siya paakyat sa second floor kasi andun yung rooms. So sabi, sige, lagay mo muna yung mga gamit mo dyan, tapos pagtitimpla kita ng tsaa. Okay. Tapos yun. So sa kanya, hospitable yung Oo, sobra. So parang sa isip nung teenager, sabi niya, okay dito parang maganda yung lugar, tapos yung fireplace. Kasi sa kanila, pa yung mga tao. Oo, sa kanila kasi di ba yung fireplace, importante yan kasi lalo na pag malamig sa kanila Parang iniisip niya na meron siyang mapapagtambayan na chill lang. Oo, na hindi siya abuti ng lamig. Tapos bumaba na siya. Pagbaba niya, pinaupo siya nung lady. Oo. Landlady doon sa sofa. So syempre, nagustuhan niya yung temperature. Sabi niya parang cozy, comfortable masyado. So parang feeling niya magandang tambayan tong lugar na to. Tapos nagtitimpla yung landlady ng tsaa. Tapos yan. Tapos sabi niya, ay nako, sakto, ikaw yung pangatlo na tenant ko. Kasi yung unang dalawa kong tenant, matagal na sila dito pero hindi pa nadadagdagan. Okay. Tapos yun, sabi niya, habang nagsasalita yung landlady, uminom na siya ng tsaa. Sabi niya, may kakaibang lasa, parang ang tapang ng tsaa. Uy, mukha na yun Tapos yun, nagkukwento siya. So, sino po pala yung yung dalawang tenant dito? Sabi niya, parehong lalaki din, teenager din, tapos parang katulad mo din na bata-bata na may itsura ganun kasi di ba mag-artista siya Tapos yun, sabi niya, ganun po, ano pong pangalan? Ang sabi ng isa, ito lang yung pangalan si James Gabe tsaka si Ian Estrella. Mag-artista talaga yung mga yan. Tapos sabi niya, parang familiar parang nabasa ko na sa newspaper to dati Nag-post ng Red Door Podcast. Pero hindi, ayun. Sabi niya, ba't parang familiar yung names? Parang nabasa ko na somewhere. Sabi ng babae, Hindi naman. Paano mo sila nabasa sa newspaper? Hindi niya maalala. Hindi maalala ng teenager kasi parang, saan nga ba yun? Alam mo yun, yung parang familiar parang, sa dulo familiar, Tapos sabi, ubos na yung tsaa mo? Kasi ito po, gusto mo magdagdag? Sabi niya, sige po, kasi medyo pagod din siya. Gusto niya na mag-relax after. Ayun, uminom ulit siya ng tsaa. Tapos napansin niya yung aso. Hindi pa rin parang hindi pa rin gumagalaw. Ano pa rin, naka-curl? Oo, naka-curl pa rin. Tapos sabi niya, ano po pala pangalan ng aso niyo? Pangalan niyan, Tootsie. Tootsie. Sabi niya, Tootsie? Ano ba talaga, seryoso? Tootsie. Di ko nakalimutan ko, pero Tootsie na lang. Pero yun, sabi habang uminom siya ng tsaa, bakit parang di gumagalaw? So, kasi naka-roll kaya Tootsie Roll. Sorry. Di ako lang. So yun nga. Hindi, okay lang kasi yung iba nating mga listeners, parang yun daw yung nagugustuhan nila, yung mga singit. Siguro yun yung parang nagpapakalma sa kanila pag takot na sila. Si Tuti. Oo, si Tuti. May alagan si Tootsie Roll. Siya yung nagsasabi nun. Okay, mabalik. So yun nga, sabi niya, hindi, lang yan. Sabi niya si Tootsie kasi, matagal ko nang alaga yan, kaso namatay na siya. Ano na? Sabi, stuffed na yan. Taxidermy. Yung sa mga taxidermy, yung parang sinastuffed na lang, tinatanggal yung laman loob. Oo, may bulak. Parang mukhang totoo pa rin, kasi yung balat, ganun pa rin nandun pa rin Ganun yung mga alam ko familiar kayo sa mga ganun. Tapos sabi niya, ganun. Kasi sabi niya, yun na lang kasi yung way para makasama ko pa rin sila. Tapos yun. Nasaan po pala si nagtanong yung teenager. Nasaan po pala si James at si Ian? Oo, yung mga tenant. Oo. Sabi niya, ayun, nagsushoot ng podcast. Hindi. Sabi niya, andun sa taas. Mamaya daling kita doon, pakilala kita.
Parang Tapos- kinakabahan ako. Tapos yun, after nun, may naramdaman siya na kakaiba. Parang nahilo siya ng konti. Tapos, sabi niya, ay yan po, ano po yan? Yung parang may nasa wall kasi. Parang nakita niya na, alam mo, since nagta-taxidermy siya, sabi niya na parang may mga pictures sa wall. Tapos may mga butterfly, may mga ganun. Oo. Tapos sabi niya, sino po yung dalawa na yan? Nasa picture. Sabi niya, akala ko familiar kasi na sa kanila. Si James at si Ian yan. Tapos sabi niya, kailan po, ano pong ginagawa nila or anong work nila? Parang tinatanong niya kasi para alam niya kung makasama nila eh. Hindi, wala. Nandito na lang sila sa bahay. Sabi niya, ha? Sabi niya, don't worry. Konti na lang masasamaan mo na sila. Kinakabahan ako pero di ko pa rin Tapos mag-gets yun yung nga, idea. ayun, medyo parang nanghihina na siya. Oo, Tapos nung nakatulog. bumagsak na siya, hindi pa siya nawalan ng malay eh. Pero alam niya na hindi na siya makagalaw. Alam niya na paralyzed ka. Oo. May Tapos- something dun sa tsaa. Oo, may something sa tsaa. Tapos after nun, dinala siya ng babae. Nagulat siya kasi ang lakas eh. Sa bagay, malaking babae, di ba? Oo. Binuhat siya papuntang second floor. Yung kwarto niya, sa tabi nun, may isa pang kwarto. Pagbukas niya, nakita niya na may dalawang lalaki na familiar na Oo. yung mga nasa pictures nakaupo. Okay. Yung James at Ian, nakaupo sila na parang ganito. Na may mga unan. Hindi, nakaupo lang na parang ganun, no? Oo, steady lang. Mukha pang, nung tiningnan niya, parang, Tunay, parang totoo. oo, pero nagtataka siya, bakit ganun hindi gumagalaw? Tapos, hiniga siya doon sa sahig. Tapos pagtingin niya, napansin niya na may mga tahi yung yung dito, dito. Tapos parang doon na doon na yung jigsaw moment niya na parang ano to, yung ginagawa niya na taxidermy doon sa mga sa aso niya, ginawa niya din doon sa Sa mga tenants sa niya. tenants niya. Tapos siya na yung next. Oo. Parang ganun. So after nun, wala. Tapos na yung kwento. Kasi alam na natin na siya na yung Siya na yung susunod next na victim. na Kaso, tenant doon. kaso parang ano kaya yung parang pinaka motibo nung landlady na yun para gawin niya yun sa mga tenants niya. Baka producer din siya ng The Red Door Podcast. Gumagawa siya naganap siya ng pangatlo. Parang alam mo yung movie na House of Wax. Parang Actually, yan din yung naisip ko, House of Wax. Ano ba yung yun nun? nga, ang tatanungin ko sa'yo, ano yung parang pinaka-goal doon? Bakit? Sobrang tagal na kasi niyan. Hindi, parang feeling ko kasi gusto niya lang gumawa doon ng wax figure na lifelike talaga. So parang yun, tao talaga yung inaano niya. Or parang serial killer siya, yun yung way niya para itago yung mga bangkay. Okay, pero mas creepy yung dun sa House of Wax kasi buhay pa sa loob eh. No? Oo nga. Pero may may layer lang ng wax. 'Di ba yung naalala mo na nga din? Yung natanggal. Pero sa London din yung 'di ba, Paps? Yung sikat na mga wax figures na kamukhang kamukha. Madam yun? Tusods. Oo. Madam Tusods. Na na ano ba tawag diyan? Yung Ang gandang artista. mga makikita nyo doon sina Elvis Presley. Naalala ko pa yan dati nung bata ako, nag-field trip kami diyan. Madam Tusods? Hindi, dinala dito. Ay, hindi ko maalala yun. Hindi mo maalala. Pero alam ko na parang nag-tour yun. Oo, nagkaroon ng nag-tour mga ako. wax figures dito, nag-field trip kami noon, naalala ko. Nakita mo, maganda talaga yung itsura. Oo, Paps, kaso hindi pwedeng hawakan. Hindi. May bayad para malapitan mo at saka picture. Picture, Pero hindi ako nag-enjoy sa mga artista, Paps. Ang nag-enjoy ako dun sa may horror na part. Meron? Oo. Andun yung mga meron silang mga torture methods. Oh? Ang ganda, dinala dito. Oo. Yung mga pwede nga natin maging topic yun yung katulad ng mga Iron Maiden, yung mga ganun, Paps, pero wax figures ng lahat. Yung mga, yun? Pero may mga taong nakaano. Hindi, wax Hindi, I mean, figures. may wax na tao na nandun sa Oo. Sa mga, parang nakasample kung paano. mga torture rack, Oo. yung mga stretching rack, mga Oo, ganun. Tsaka yung yung cradle. Ay, cradle ba yun o saddle? Yung, alam mo na, yung hindi, topic na lang natin sa mga susunod. Nakakatawa, Pag bakit? cradle yung pag namatay ka. Ano yun? Cradle to the grave. Ay, Jet Li. Nakakatawa, nagganon, tapos mga bata yung pinag-field trip. Ba't kaya Tapos nakita ka nila, ba't nag-enjoy itong bata na to din? Oo, Ikaw lang, no? Oo, ako lang yung nag-o-observe doon. Dark. Pero, iniisip ko tuloy kung tunay ba na nangyari. Baka mamaya Na ano? na Mandela ako, hindi pala totoong nangyari. Baka
ano lang, fake memories lang yung naaalala ko. Hindi, meron talaga eh. Sige, search ko kung nagkaroon ba talaga ng tour dito. Naalala ko kasi yun na nagkaroon talaga kami ng field trip doon. Sponsored, Hindi, ako alam ko nung sinabi sponsored mo by Nido pa nga yun eh, parang pagkakatanda ko. Ay, basta yan mo lang. Anyways, paano lang, maiba lang tayo. Ang hirap i-connect ka. Dapat magjo-joke ako eh. Dapat mag-ano ako. Sinusuportahan na kita eh. Dapat magbibiro ako eh. Mag-ano ako, sasabihin ko na. Speaking of London, ano nga ba yun? London, UK? Itong next story ko, pero wala, di ko kinaya. Kasi pinipilit ko isipin yung yung Wax Museum. Speaking, maiba lang, siguro turn na para magbasa tayo ng mga stories na sinabit sa email. Okay, yeah. Meron ka dyan? Sige, ako na mauna. Sige. Okay. So, itong story na to is sinabmit ni Mitz J.D. Ortega sa email. Okay? So, ito, babasahin ko na lang para sa inyo. Okay, go. So, dalawang stories yung sinabit niya. Yun na rin yung babasahin ko para sa inyo. Dalawang stories. So, first story, ang sabi niya, 40 days ng lola ko noon and sumakto na may inililipat na santo. Yung binabahay-bahay tapos dinadasalan. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya dito eh. Kasi, ikaw ba, ang pagkakatanda mo ba, pag 40 days may ganun ba? O Hindi, iba? baka nasaktuhan lang, nasabayan. Nasaktuhan lang. Pero parang ang pagkakaalam ko dito is, ang tinutukoy niya dito is, sabi niya kasi, nakalimutan ko na kung ano tawag doon. Ang pagkakaalala ko dito is, ito yung tinatawag na black rosary. Alam mo yun? Black, as in, hindi black na itim, yung black na, black by black. Kasi parang ang sistema nito, nagdadasal, may santo talaga, usually Mama Mary yan since related sa rosary. Ibinabahay-bahay yan, Paps, tapos yung parang pinaka-host ng bahay is nagpapakain sa mga nagdadasal. Pero inililipat yan, kunwari nandito lang yung venue, tatagal ng ilang araw yan bago ilipat ulit. So may mag-host ulit, ganyan. Usually ang mga gumagawa niyan is yung mga Legion of Mary. Maano yan parang Catholic group. Ganun. Tapos ito, balik na tayo sa story. Kinuwento niya na yung height ko is 5'8". Uy, medyo matangkad do si si Mitch J. Oo. Then yung santo na Mama Mary is mas matangkad pa sa akin, then malaki siya. So ibig sabihin, ito yung mga life size ng mga santo. Mas malaki pa. Oo, mas malaki pa. Nakakita ko ng mga good sa mall eh. Malaki na siya, tapos ipinatong pa sa lamisita. So mas lumaki siya. So siguro, pinatong niya na pinatong. So malaki talaga. Yung pwesto ng Mama Mary is pagbaba mo na hagdan, makikita mo agad siya. So, ayan. Tapos kinento niya na, then, nung bumaba ako para maligo, napatitig ako sa mata ng Mama Mary. Yung feeling na nag-slow motion lahat nung napatitig ako, then eventually ayos na ulit. So, siguro parang something na may naramdaman siguro siya na kakaiba. Di nakaligo na ako. Nung paakyat na ako, napatitig ako ulit sa Mama Mary. Yung pwesto na mukha ni Mama Mary is nakaharap siya sa right side, sa may bintana, which is kaliwa ko dahil kaharap ko siya. So imagine mo na lang na parang medyo siguro slightly na nakaharap sa Basta, ang parang pinaka-point niya dito is hindi niya ka face to face, hindi niya ka-align na mukha. Siguro medyo tagilid. Then bigla siyang tumingin sa akin. As in, humarap, gumana. Siguro parang, hindi ko alam kung, pero ang na-imagine ko based sa pagkakwento niya, fix pa rin yung katawan, yung mata lang yung gumalaw. Hanggang nagkaitong sila. Tapos nag-slow motion lahat. Then bigla siyang tumingin sa akin. Gumalaw yung ulo niya, then tumingin sa akin. So ibig sabihin, tama nga pa. Di napatakbo ako sa taas. Tapos habang nandun yung Mama Mary sa bahay, di ako nakababa. Halos 1 week din yun sa bahay. So halos 1 week din akong walang ligo and nagpapahatid na lang ako ng pagkain sa kwarto. Yun yung horror doon, 1 week na walang higo. Yun. Doon na ako nagsimulang magkaroon ng phobia sa Mama Mary, kahit maliit, malaki, or ano. Di ako natingin or nalayo ako. Yun lang po, thank you po. Parang feeling yung ko, last na kwento mo. Feeling ko kaya to sinabit ni Mitz J.D. Ortega kasi siguro napanood niya yung natin, yung previous content natin which is about do sa May Santo Niño. Kailan yung sinin? This lang? September 19. Bago lang. Bago lang. Tama. Nauna nga yung previous content namin which is about do sa Santo Niño tapos sinunod niya to Mama Mary. So, totoo nga yung sinabi natin doon sa previous content natin, Paps, na meron talagang mga tao na takot sa mga rebulto. Actually ako, pag tinititigan ko ng matagal, parang uneasy na yung feeling ko. Kasi di ba minsan ganun, kapag may nakitang rebulto, lalo na kapag pumupunta sa Catholic Church, hindi ako Catholic, pero pag pumupunta ako ng Catholic Church, minsan, mapapatingin ka talaga na parang titingnan mo yung mga detalye ng katawan, ng damit, ganun. Pero kapag napapatingin na ako sa sa mukha, parang takot ka.
Hindi yung takot, parang uneasy ako na parang ano ba? Parang parang basta something. parang uncomfortable feeling. May tawag dun sa phobia na yun sa mga takot sa rebulto. Tapos may mga nagko-comment na sinasabi daw nila na ang isang rebulto daw is may possibility daw talaga siya na pamahayan ng evil spirit lalo pag hindi pa nabibless. Oh. Pero sa case na to, medyo kakaiba tong na to kasi kung ginagamit siya sa Black Oo, Rosary, binibless ibig sabihin na blessed na to. Oo. Speaking of takot sa santo, ako naman, Paps, takot na takot ako dati dun sa image ng Mama Mary na lumuluhan ng dugo. Meron Na-debunk ba yun? Ha? Na-debunk Oo, ba yun? na-debunk yun, Paps. As in lahat? Oo, kasi sa Catholic kasi, once na may nangyaring miracle, hindi kagad dinideclare yan ng miracle. Oo. It take years. Actually, yung ibang mga miracle nga, umaabot ngayon, ng 100 years. Yung kay 200 Padre Pio, ay hindi, sa Knighting of a Saint pala yan, no? Oo, yung sa mga So, Yung- pag yun, ang tagal din eh. Yung yung Guadalupe, kailan pa nangyari yun? 1500s pa yun. Tapos, saka na lang napatunayan na legit. So bagay connected kasi 'di ba sabi mo, yung mga saint para maging saint sila kailangan nakagawa sila ng miracle, 'di ba? Oo, Tama ba? Hindi ako sure. May process yun parang may beatification. Like sino ba mga saint natin sa Philippines? Pedro Calungsod tsaka si Lorenzo Ruiz. Ang tagal na nilang nabubuhay, Paps. 1500s pa, sobrang tagal na, 'di ba? Tapos lang kung kailan na lang sila. Saka lang sila naging santo. Bago-bago na lang. Hindi naman sobrang neto lang. Pero ang tagal ng process. Dati naalala ko yung about kay Julie Vega tuloy. Si Putek, nakalimutan ko tuloy. Si man pangalan nun? Sino yan? Yung sinabi niya na pinapakitaan daw siya ng Mama Mary. Tapos Yung namuluhan ng kinuwenta dugo. mo dati, Oo. tapos yung ngayon nagpapalit ng Oo, nagpaano Gender? siya. Oo, nagpapalit siya ng gender kasi gusto niya na maging artista. Na napatunayan siya na hoax. Oo. Basta yun, anong meron? Wala, hindi. Kasi natanong mo kung napatunayan ba na kung legit yung mga ganun. Yung mga lumuluhan yun ng pala Mary. chinek din yun. Oo, may mga may mga ibang parang may nagturo kung paano yung way. Meron pala yan, Paps. Di ba usually yung Mama Mary may parang crown Oo. na malaki? May laman sa loob. Oo. Ang parang, Hollow siya. oo, hollow. Ang parang pinaka-technique nila sa mga pinapaluhan ng Mama Mary, food color, tas asin. May butas yung mata, tas nilalagyan na ng asin. Tas food color. Katagalan pala, Paps, matutunaw yung asin. Tapos, pag natunaw na yung asin, yun na yung time na lalabas yung yung kunwaring blood, pero food color lang. Basta May narinig naman ako dati, dugo ng baboy daw yung gamit. Pero yung parang pinaka-stopper niya? Hindi ko alam. Basta yun lang ang narinig ko dati. Kasi nauso yan dati. Kung food color, kailangan, kasi di ba dati nag-ano ko? Oo. Hindi, yun kasi dati may magic ako na ginagawa na yung luluwan ng dugo. Ang problema ko kasi minsan pag food color, parang pink. Iba yung kulay niya. Naalala ko kasi yan, Paps, nung yung before, yung Brigada 7 na palabas sa GMA7, ito yung parang Kapuso Mo Jessica Soho ngayon. Nagfi-feature sila ng mga ganyan, mga Himalay. Well, sobrang pwede natin siyang pag-usapan. Sobrang dami nating topic na pwede pag-usapan. Tama. Which is, tatalon muna tayo sa next na submitted na story. Kung meron kayong mga comments about dun sa kwento na yan, or kung sino yan, ang pangalan niya? Ni Mitz JD Ortega. Comment ka kung may mga details ka pa na gusto idagdag or kung may question kayo sa kanya about sa kwento niya, i-comment niyo down below. Ito naman, yung next na kwento ko, galing siya kay Twilight to Midnight 26 sa gmail.com. Pero may name siya dito Hi Tito Ian and Tito Jamesu, my name is Kenzie. I'm 24 years old living in Tondo, Manila. Uy! Tondo. Tondo. Shoutout sa mga taga Tondo dyan. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung naging experience ko way back when I was a kid sa Lucban, Quezon. Okay. Lucban, Quezon. Sarapin ng ganisa dyan That time po, nandoon po kami to attend the Pahiyas Festival dahil doon yung hometown ng dad niya. Tapos, nung time na yun, hindi siya pinapayagan ng daddy niya tsaka ng tita niya na lumabas or maglaro sa labas. Kasi yun yung mga time daw na uso yung umiikot na puting van. Okay. Yung urban legend na kukunin yung organs. Yun nga. May time na nauso yun. Actually, the past 3 years, bumalik yun di ba? Bumalik. Nung during Duterte time, ewan ko kung black propaganda lang, pero nagkaroon ulit ng issue nun, tas napatunayan na hindi naman. Ayun. Tapos isang gabi daw, pinayagan sila na maglaro sa labas. We never really thought much dahil nga bata pa sila nun. Tapos mahalaga sa kanila makapaglaro. 'Di ba?
parang hindi na nga din nila siguro naisip yung puting ban. Oo, kahit ako nung bata ako, kahit ano panakot na uwi kayo agad, may aswang, paggabi, wala din kami. Mahalaga sa amin nun is makalabas kami and mismong kalsada yung paglalaroan nila. So may mga sasakyan na dumadaan. Tapos kalaro niya yung mga pinsan niya. Sila insan, tapos nagmekos-mekos. Naglaro sila, nagtaya-tayaan. Tapos yung isang pinsan niya, nagsuggest na magtaguan sila. Oo, yan ang maganda talagang laro paggabi, tagu-taguan. Tapos sabi, siya daw yung taya. Nagpresenta, oo. So syempre na-excite siya kasi 'di ba bagong laro. Oo. Tapos 'yun. Nagtago siya sa malaking grill. Ano grill? Siguro ihawan, ganun. Ayun, yung ihawan po na 'yun ay gawa sa semento. Kaya malaki ang space sa ilalim. Ay, parang sa mga resort. Oo, parang ganun. Inaantay niya yung cousin niya na hanapin siya. Tapos, nag-count diba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, game. So, umikot na yung pinsan niya. Oo, naganap na. Tapos yun, bigla siya may narinig na naglalakad. Tapos nagbibilang din ang bilang 1, 2, 3, 4, 5. Tapos nung 5 na, may sumilip daw doon sa kinilabutan ako. Rin eh. May sumilip daw doon sa pinagtataguan niya. Na. Pagsilip daw, matandang lalaki, sobrang puti ng muka, maitim yung ilalim ng mata. Tapos puti din yung buhok. Tapos bigla daw sumilip ba 1, 2, 3, 4, 5. Sumilip sa kanya ng ganon, sumilip. Pagsilip, edi siya nagulat siya. Oo, nagkagulatan sila. Isipin niya pinsan niya eh, pero hindi eh. Tapos nakatakot pa yung mukha. Tapos after nun, biglang umalis daw, nawala. Sa sobrang takot ko, lumabas ako at tumakbo palayo. Nakarating niya ako sa simbahan doon dahil malapit lang din naman siya. Tapos the next thing na nalaman niya, nakaupo na siya sa lapag, sa sahig. Tapos lumapit sa kanya yung mga pinsan niya, tinatawag siya. Siguro parang medyo naimatay siya? Na-shock siya. Na parang ganun. Nakauwi naman po kami ng safe, but after that, whenever napupunta kami sa Lokban, Quezon, I never played outside that night and never na din po akong naglaro ng hide and seek. Oo. I hope you enjoyed my story. Always stay safe. Kenzie. Thank you, Kenzie. Ang ganda ng kwento na yun. Oo, kasi Simple lang eh, diba? lalo ko na imagine mo. O isipin mo, nagtatago ka sa, let's say kay cabinet no? Taguan kayo, tapos biglang may maririnig ka na unfamiliar na boses, tapos naglalakad, tapos biglang sisilip sa'yo. At saka yung fact na hindi na siya basta nagpakita sa'yo, nagbibilang siya na alam niya nagtatago-taguan kayo. Oo, yun nga eh. Alam mo parang asarin ka niya. Oo. Tapos, mag-face to face kayo, hindi mo kilala. Diba? Hindi bang ikaw nakangiti ka pa tapos, Todo tago. Tapos maglabas biglang magugulat ka. Tapos titigan, ano kaya yun? Para napaisip ko, ano rin kaya sila? Nakikipaglaro sa kanila. Hindi. Baka sa parallel world, alam mo yung nagkamali ng silip, nagkasilipan sila, di ba? Parang ganun eh. Baka during nung time na yun, may naglalaro din ng tagu-taguan. Di ba? Baka taya yung lalaki na yun dun sa sa punit ng multiverse. Oo, tapos siguro, sabi niya, nandito kaya sila pag silip niya na ganun. Tapos Pops, takot na takot din pala siya, no? Oo. Kasi nagkatakutan pala sila. Oo. So sa kabilang universe, kinukwento niya kwento niya yon na parang nagtataguan kami, pagtingin ko may batang may bata na nagtatago na hindi ko kilala. Galing. Kaya maganda rin yung mga Ang ganda maganda rin pala talaga na na nagkukuha tayo ng mga submitted stories kasi ang ganda ng mga mga personal experience. Oo, tama. Mas nakaka-relate ka din kasi yun yung mga ginagawa mo dati eh. Meron ka pa ba dyan? Oo, basahin ko yung isa pang submitted ni Mitz J. Siya rin yung nag-submit kanina nung about dun sa Mama Mary na tumingin sa kanya. Ito naman, parang ang title nito is hindi, wala naman siyang binigay na title. Sabi niya, ito po isa pa. Around 2017 to nangyari, so 6 years ago. Same din nung kay Dear David 2017 din yun eh. Ako lang mag-isa sa bahay tanghali. And being a nocturnal person, gising ako ng gabi and tulog sa umaga. So it's either ang gising ko na is tanghali or hapon. Mag-isa ako nun sa bahay and nag-aya yung pinsan ko na maglaro daw sa com shop. Akala ko tagu-taguan din yung iayain na laro. Eh di pa ako nakain. So sabi ko kakain lang ako, then nagluto na ako and tapos na ako kumain. Okay.
Maliligo na ako noon, so nilak ko yung pinto ng bahay and umakyat ako sa kwarto. Kumuha ako ng damit at towel and iniwan ko yung phone ko sa lamesa. Okay, so ano siya, parang sinishare niya dito na yung nagpe-prepare siya. Nung nakaraan, sabi niya, isang linggo daw siya hindi nakaligo. Tapos ngayon, eto, naliligo naman siya. Feeling ko banidoso tong si yung nag-send ng story. Kasi parang sa story niya, lagi niya nababanggit yung about sa pagligo. And, nasa na ako? Pagbaba ko, may naka-picture na sa phone ko. Kasi yung phone ko dati is Asus Zenfone. Nabutan mo ba to? Yung Asus na? Zen, oo. Yung isa sa mga phone na pambaragan. Oo, mid-range to na maganda specs. Mura lang, di ba? Stay-by pa. So, ayun na nga. Yung phone ko dati is Asus Zenfone and yung mga ibang phone dati is may auto capture pag namamali ng pattern or password sa app lock. Oo. Security. May ganyan, security to. iPhone din may ganyan na ako dati. Ibig sabihin, pag nagkamali ka ng enter ng password, kusang mag-capture para makita mo kung sino yung last na umawak. Nagtatry na pumasok. Then pagtingin ko sa phone ko, may nakalagay na picture. Yung picture is sarili ko na nakatingin sa phone and naka-boxers lang. Pero yung mata is blurred. After ko makita yon, naligo agad ako and umalis ng bahay. Naglaro na kami ng pinsan ko, then doon muna ako tumambay sa kanila habang hindi pa nadating sila mami sa bahay. Di ako bumalik ng bahay hanggat wala akong kasama doon. Yun lang po. So ibig sabihin, Naka-boxers? Hindi, doppelganger. Kasi ako, usually, may ganyan dati yung ex ko sa phone. Kapag normally pag binubuksan niya na yung may folder kasi yan na mga parang failed attempt photos. Puro noo, it's either noo o mukha na nakaharap. Na ano lang ako dun sa boxer. So paano siya magbukas ng phone ako ganyan? Siguro. Or 'di ba? Ni-imagine ko rin nilapag niya sa sa baba. Nilapag niya. Saan niya daw nilapag? Sa kama. Nilapag niya sa kama tapos nakuha siya ng boxers. Mas creepy no Mas nakakatakot siguro kung nakatingin tapos mukha ng ibang tao. Oo, yun talaga nakakatakot. Tapos pagbukas mo iba-ibang muka. So ibig sabihin yung lugar na yun, ang dami. Oo, ang daming tumingin. 13 sila, no? Ay, 13 ghosts. Tuloy ako biglang kanina nabulol ako dun sa Saan? sa part na yun, habang di pa nadating sila mami sa bahay. Siguro taga Quezon din to. Same dun sa may Tapos ayun. Ang pangalan, si Mitch J. Oo. Lalaki siya, Mitch J. Feeling ko. Nakakatakot yung ganito yung buti nga hindi niya nakita ng personal Saka buti nga, hindi iba yung nakita niya sa picture. Pero nakakatakot din yung sarili mo yung makita mo as doppelganger. Kasi daw yun bad omen daw yun. So parang ba yun, na-incorporate sa parang sundo? Parang ganun. Lalo't kung makikita mo yung sarili. Anyways, meron ka pa? Ayan, meron akong isa. Galing to kay G. Reyes. G. Reyes o G. Reyes? Guy Reyes, ewan ko ba? Sa G.I. Reyes. Yun. Yung kwento niya is, "Hey there sir, share ko lang experience ko sa house namin. Nangyari to ng hapon. I think Sunday yun around 4 to 5 p.m. So, since weekend naman, college ako nito, nag-relax muna since natapos ko na mga schoolworks ko. Naisipan ko manood muna ng One Piece. One Piece. Nakama. Nakama sa Japan, okay. Nakama sa Pinas. Nakama? Hindi. Medyo, foul. Hindi goods. Kasi sa Japan, okay lang, friend. Pero dito, more than friends. Or friends with benefits. Friends with benefits, yun ang nakama dito. Naisipan ko manood muna. Naisipan niya manood ng YouTube gamit ang PC namin. Nanood ka ba ng The Red Door Podcast na episode? Tagal na nangyari. Then, na-board daw siya. Nag-Dota siya. Okay. So, I was in my parents' room then. Mama at kapatid ko nasa isang room. Nagpapahinga din sila. While I'm in the middle of the game, pumasok yung kapatid ko sa room. Nasa likod ko, nakatayo, nanonood habang naglalaro ako. Usually ganun pag magkapatid, di ba? Pag naglalaro yung isa manonood. Oo. Itin yung gameplay mo. Tapos minsan tuturuan ka pa utusan ka. Buuin mo yung ganyan. Tapos, nakatayo sa likod niya, kinakausap ko. Hindi sumasagot. Pero nakikita ko yung reflection niya sa monitor. Oo. Kasi pagka nakatingin sa monitor. Then nakahawak siya sa upuan ko. Monoblock kasi gamit ko Hindi pa daw uso yung gaming Gaming chair.
Ganito kasi kami pag nanonood while naglalaro yung isa sa amin. So salita ko ng salita, then namatay yung hero niya. Pagtingin niya sa likod, walang tao. Oh, sino yung nakita niya? Walang tao. Kinilabutan daw siya as in. Tapos tumakbo na siya sa room kung nasaan yung mama niya. Doon nakita niya yung kapatid niya nandun. Never daw umalis. Doon sa kwarto yung kapatid niya. So nagtanong siya kung sino yung pumasok sa kwarto. Nagtingin na lang sila. Tapos sabi wala naman daw nakahiwalay sila all the time. Ngayon, dali-dali niya pinatay yung PC, tapos lumabas na siya ng kwarto. Napaka-creepy kasi alam ko na kapatid ko yun. At nafe-feel ko na may tao talaga sa likod ko. Oo. At saka makikita mo sa reflection no? Nakatakot yung gano'n Pero kasi pag reflection, makikita. So parang case din to ng doppelganger no? Oo, no? Na-doppel din. Aba, ayos Oo. Parang ang dami nakaka-experience ng doppelganger. Oo. So, Na naiisip ko minsan, error lang sa memory mo. Hindi ka naman talaga nakakita ng doppel. Alam mo yung parang, it's either isa sa inyo nakalimot. Kunwari, nakita mo yung kapatid mo. Tinanong mo siya kung dumaan ka na ba kanina? It's either ikaw yung naduling or yung tinanong mo yung nakalimot kung dumaan ba siya. Masabi mo mga ganun. Kaso iba pa rin yun dun sa doppel na ikaw din. Oo, iba talaga yun. Pero kasi usually, ganun yung mga kwento ng doppelganger. Parang either nakita niya na dumaan, tapos wala pala dun. Ang pinakamatinding case ng doppelganger na narinig ko, bukod dun sa may nakwento ko nakaraan, yung teacher siya, Paps, na yung kadoppel niya, sobrang linaw na nakikita ng mga estudyante, Paps. Sumasama talaga sa kanya sa pagtuturo. Nagsasalita? Ay, oo, nagsasalita. Kasi di ba normally yung doppel, wala, hindi namamansin, ganon. Ito nagsasalita, tsaka may sariling movement. Hanapin ko yung case na yun. Parang napahapyawan ko yun. Isa yun sa... Nakita niya yung doppelganger niya? Nakita niya ba? Hindi ko maalala eh. Hindi ata niya nakikita, pero ang ibang tao. Ang nakakakita, mga estudyante niya lang. Pero, oo, ang daming nagbibigay ng testimony na nakikita nila yon, na sinasabi, kamukha niya, same na same ng Hindi kaya may kambal siya, no? Na hindi niya kilala. Or, hindi. Ano ba naman yung kunwari nasa classroom ka, tas biglang lalabas yun? Ang naman. Feeling ko may kinalaman sa science. Pero hindi na natin lang. Kasi, Tanungin yung mo year... siya, no? Oo, tanongin ko. Si yung friend natin na paranormal, si Adam Reyes. Baka may kinalaman yun. Tapos, ayun na nga. Naikwento mo na ba lahat ng mo? Oo, nakadalawa na ako. Next week ulit, pipili ulit kami ng Oo, kung sino pa may mga kwento dyan ng mga ganitong klase, isend nyo sa email address namin ulit. Ito yon, midnighttito@gmail.com. Isend nyo, tapos pipili ulit kami ng siguro between 1 to 2 stories. Pero mag-aalat kami ng isang episode na lahat puro submitted stories. Submitted stories nyo. Pipili namin yung the best of the best. Bago mag-Halloween. Kasi may mga nagsasubmit din ng may kasama pang pictures. Actually, videos. may video pa nga Oo, yun nga may pictures, may videos. So ito, last na i-share ko sa inyong story is nabasa ko rin sa Reddit. Kung kanina Twitter, ito naman Reddit. Kwento to ng OP. Hindi niya naman One Piece. Katulad kanina. Hindi niya na masyado matandaan yung details kasi nangyari ito 4 years old pa lang siya. Pero yung mga nakakita o yung mga nakasaksi nung nangyari ito is sila yung nagpatunay na nangyari talaga. Balik kinuwento na lang ulit sa kanya. So ganito yung parang kwento. Ano nga ba yung nakatira sila sa Bulacan. Sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. Nakatira sila sa Bulacan. So, yung Bulacan parang pa yan may mga part pa yan na parang probinsya type Actually, hanggang ngayon naman natin. Ganun ba? May mga part yan na parang probinsya type. So, yung bahay daw nila is, sa likod daw nun, may kawayanan. Tama ba yung term ko? Basta may mga kawayan, puro mga kawayan. Ngayon, naalala niya na yung papa niya at saka yung tito niya is pumunta dun sa yung part na maraming kawayan. May gagawin ata, nakalimutan ko kung may bubuin bang parang furniture na gawa sa kawayan kaya nagtatagpa sila ng kawayan or magluluto or mag-ihaw. Basta pumunta sila sa may kawayan. Siya, being bata, sumunod siya dun sa papa niya at saka sa tito niya. Tapos, umabot yung time na nawawala daw siya, Paps. Kinuwento to nung niya. Paano nawawala yung... Nawawala na siya. Sino? Siya mismo, nawawala siya. Si OP? Oo, si OP yung Okay. nag-post.
kinuwento kasi nga 'di ba sabi ko sa iyo, since hindi nga malinaw yung details, kinuwento na lang sa kanya kung ano yung nangyari nung araw na yon. Nawala daw siya, Paps. Hinahanap daw siya. Tapos Kasi parang alam mo yung mga nagsisisihan na hindi, nandito lang yun eh, sino ba nagbabantay? Baka sumunod sa inyo. Na ganyan, hanapin nyo dyan, baka naglaro lang, ganyan. Tingnan daw nila. Kasi yung part daw na yun, yung part daw nung likod ng bahay nila is magubat na part. Di ba sabi ko kasi may mga kawayan. Hinahanap daw nila. Umabot na daw ng almost 3 hours, hindi pa rin daw siya nakikita. Oo, tagal. Siyempre pag gano'n, mag-aalala na yung mga di ba? Yung mga family members, kung nasaan na. Ito daw, tita niya, kakahanap-hanap, biglang daw, may narinig daw na para mga batang nagtatawanan. So, inisip niya doon. Andun siya. Sabi niya, yun na kaya yun? Siya na kaya yun? Sinundan niya daw yung tunog, Paps. Pag sunod niya ng tunog, doon sa may mga, sa may gubat na part, nakita niya yung yung nawala. Yung pamangkin niya. Anong ginagawa? Naglalaro daw. Naglalaro mag-isa. Tapos biglang sinabi niya, tita, tingnan mo sila ang taas nila tumalon. Tapos parang may stick daw na hawak. Na alam mo yung parang ginagawa. Parang may mga pinapatalon na something. Tapos ayun, hindi parang kinilabutan na. Ako kinikilabutan. Kasi wala. Wala naman nakikitang iba, walang ibang kalaro. Pero ang sinabi ng bata, yung may nakikipalaro yung tawa ng tawa, naghaharot-harot. Tapos sabi, tita, tingnan mo sila ang taas nila tumalon. Tapos parang may stick nga na hawak na parang alam mo yung parang may pinapatalon-talon siya. Tapos kinuha na nung tita. Siyempre, kanina pa hinahanap, nag-aalala na sila eh. Inuwi agad ng bahay. Ganun. Tapos parang kung saan ka pupunta ganyan. Tapos sa sobrang, di ba nag-aalala na sila na buti nakita naman. Kinagabihan daw, nilagnat ng mataas, Paps. Nilagnat daw nilagnat daw siya. Nilapit daw agad sa sa albularyo. Tapos ang sabi ng albularyo, daw, natuwa daw sa kanya yung mga duwende. Sa duwende yun? Nakuha daw siya. Tapos ayun, siguro inutusan na ganito gawin nyo. Kung saan nyo siya nakita, mag-alay kayo ng, ba usually ganyan yung mag-alay kayo ng ganyan, magkatay kayo ng manok. Ganyan. Tapos nung umokay na siya dun sa lagnat niya, tinanong siya kung sino yung mga kalaro niya. Bata. Pag bata, di ba, hindi naman niya nagsisinungaling. Ang sabi daw ng bata, daw, may mga kalaro din daw siya na bata na wala mga damit pero madudungis. Ganun. Mga dirty daw, parang ganun. Pero wala daw mga damit pero madudumi. Tapos ayun, parang siyempre nakakatakot. Ilan daw? 12? Hindi. Mga 12 dwarfs. 12 ba na yun? Ano yun? Snow White and ay, 12 ba? 7 pala. 7 lang. Saan ang galing yung 12? Saan ang galing yun? 13 ghosts tapos 12 dwarfs. Saan ang galing yun? 11 yung sunod. Oo, saan ang galing yung yung 12? 7 lang Sabaw. Pero ako parang parang napaisip din ako parang 12. Tapos na-imagine ko tuloy nga ang dami. Ronin 12. Ang dami. 47 nga lang yun eh. Mali-mali ka na sa numbers Wala sa mata. Pero ayun nga, nakakatakot, di ba? Siya nga, kung aalalahanin niya, hindi niya na masyado maalala eh. Siyempre, So kung inisip niya, bata, 4 years old medyo kahit niya. Oo. Kasi di ba kapag mga duwende, maliliit. Yun nga hindi ko alam eh. Kasi dati ako, nung syempre nakakarinig naman na tayo ng kwento ng duwende, di ba? Kahit nga sa mga textbooks, Pops, di ba? Ang elf, gaano kalaki ang elf? Di ba ganyan lang? Kasya sila sa mushroom. Ang dwarf. Ay hindi, elf, tama, di ba? Elf. Tapos, pero pag sa middle age na kwento, middle earth. Middle age. Mga nasa 50 na. Sa Middle Earth na kwento pala, ang elf matatangkad. Mamatay sa mga ang mga maliliit. Popogi. Ang maliliit, dwarf. Pero walang ganun kalaki. 'Di ba? Yung katulad nung yung nuno, yung mga nuno si Tinkerbell lang ata yung ganun kalaki. Ay, anong si Fairy. Ay, mga sila eh. Ano yun? Ano yun yung may X? May X yun sa pangalan. Alam mo ba? X? Pixies? Oo, parang gano'n. Sila yun, di ba? Iba-iba yun. Pero yung middle age. Middle age. Middle earth pala, sorry. Tapos ayun nga, di ba, yun ang pagkakaalala ko eh. Pero sa atin, di ba, ang nuno, dwarf. Ang duwende, elf. Tama? Ang dwarf, ang nuno or dwarf is nakatira sila. Medyo mas malaki sila sa elf. Diba? Kasi dun sa punso.
Tapos malalaman naman natin na ano lang pala yun, bahay ng anay. Pero ako hindi, ano pa rin ako. Nagtatabi-tabi Oo, po pa wala rin ako. naman siguro kasi mawawala. Wala namang masama eh. Oo. Tsaka hindi ako sumisipa-sipa. So ano yun? Kaya siya nawala kasi nakuha siya. Oo. Ay, parang nagigets ko na. Parang feeling ko, kaya mukhang malaki sa kanya kasi kinuha siya, dinala siya doon. So Feeling parang sa kanya, normal na Oo. mga tao lang. Oo, no, feeling ko nga. Na parang bata lang. Kasi di ba minsan sinasabi nila may Ayun nga guys, sorry. Hindi ko alam, for some reasons biglang nag-cut yung video, nag-pause. Tapos nung ni-review namin kung saan kami naputol sa usapan, medyo weird pero kung babalik kayo bago makat yung video, i-check nyo. Para may something na dumaan doon nagkakatakot ang prasa. Ano yun? sa screen. Sabi ko, ba't parang may brownish na dumaan sa camera? May brown na dumaan. Hindi ko alam kung Hindi naman namin binibig deal, pero tinan mo, try nyo balikan. Naputol tuloy yung... Nagulat kasi kami na habang nagkukwentuhan kami, biglang napansin namin na nakastop pala yung video. hindi pala umaandar. Pero hindi namin nagkwento na ako. Nagkwento ko na. Hindi ba nang pinos? Tapos parang may nakita kami na nung binalikan namin na hanggang saan naputol, may nakita kami parang brownish, balikan nyo. Oo, pwede nyo balikan. Pero, ayun. Tutuloy pa ba yung kwento or ano na natin dito? Siguro i-reserve natin sa susunod na episode kasi ano yun? Natatakot din ako. Hindi ko alam eh. Sa mga nakikinig sa Spotify, i-upload naman namin to na merong video. Try nyo i-check kasi hindi nyo maintindihan kung bakit biglang naputol yung usapan tapos ganito. Kasi kanina habang piniplay nga namin, biglang nag-stop. Napansin lang namin na parang, ayun, biglang nawala. Tapos nung ni-review namin yung video na makikita nyo rin naman dyan, parang may something na dumaan tapos biglang nag-stop. Hindi ko alam kung ano yun. Promise, hindi namin to ginagawa na parang parang promotion or marketing. Hindi. Legit yun, legit. Di naman namin din binibig deal pero nakakapagtaka lang na bakit. Biglang nag-pause. Baka, andito kasi yung mouse so baka na-pause. Nadaga na. Pero, timing kasi na naputol tapos may pero kasi andun yung camera wala naman, kung may dumaan man makikita naman natin. May nahagip. Well, judge natin. Ako bahala ka dyan, ayoko na ulit tingnan ayoko na ulit silipin. Pero ko mag-e-edit yun mamaya. Mag-e-edit mamaya. Well, ayun na nga. Siguro ano lang muna namin to since marami naman na tayo na share na stories. Tama. Ay reserve na namin yung iba para sa Seventh episode ng Red Door Podcast. Sa mga bago lang dito sa video namin, sa mga bagong listeners namin, mapa-YouTube man o Spotify, follow nyo kami para lagi kayong updated. Sa YouTube, i-like nyo yung video, mag-comment kayo. Tapos, subscribe, syempre. Subscribe. At the same time, click nyo yung notification bell para updated kayo at makakuha kayo ng notifications kapag meron kaming bagong upload. Okay. Tapos, syempre, meron din kami kanya-kanyang YouTube channels. Na ayan, nagpo-post na rin kami doon. Yung sa akin is Ian D. Estrella. At sa akin, James Zoo TV. James Zoo TV. Ayun. Lalagay ko rin naman dito. Nandyan. So, ayun. So, paano guys? Dapat mas mahaba tong episode na to pero dahil doon, di ko alam. Kakain muna kami. Oo, bago i-check. Kukuha muna kami ng lakas ng loob para i-review ulit yung video. So yun guys, maraming salamat sa panonood, salamat sa mga sumusuporta sa channel namin at sana hindi kayo magsawa sa panonood at mag-leave kayo ng comments about sa video na to or sa mga nakikinig sa Spotify, mag-leave kayo ng suggestions or any feedback about the episode and ikaw may dadagdag ka pa ba? Ayun na nga, tapos sa mga merong i-share na real na mga personal experience, share nyo lang. Ayun. So I guess dun muna tayo matatapos for now kasi medyo madilim na rin at gusto ko na lumabas dito. So ayun, maraming salamat sa panonood ng 6th episode ng The Red Door Podcast PH. Bye! Bye!